So everything will be based on data. Mula buwan ng Agosto hanggang Oktubre ngayong taon, masikap na pinag-aralan ng Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit, katuwang ang iba pang mga ahensya ang pagpapatupad ng coding exemption para sa mga senior citizens sa lungsod. Pero sa loob ng 2 buwan, pahirapan pa rin kung paano ito maayos na maipapatupad. During the meeting, it was agreed na ma-extend ulit until January. I think that's January 25, 2025 ma-extend para magkaroon pa kami ng enough na pag-gather ng data. May mga ilang butas at problema kasing nakita sa implementasyon nito. Ang problema, hindi namin ma-compare yung data noong wala pa yung exemption, ngayon na nandito, ngayong meron na yung exemption. Actually, yun yung pinag-aaralan namin ngayon, yung road serviceability ng ating mga kalsada before na meron yung exemption at ngayon na meron na yung exemption. Kakaunti lamang ang populasyon ng mga pulis ng lungsod kung ikukumpara sa dami ng mga regular na sasakyan. Para ma-assess namin kung talaga pang naka-affect ba talaga yung volume ng mga senior citizen na exempted dito sa nararanasan nating traffic dito sa ating lalong-lalo na dito sa Central Business District ng Baguio. Napagpasyahan ng pamahalaang lungsod na ipatupad na lamang muna ang modified scheme para sa mga senior citizens sa lungsod. Starting from 9 o'clock to 3 o'clock, yun lang ang window na i-allow natin. Kasi nga yung earlier than that, hindi talaga siya feasible dahil because of the congestion. Ganon din yun after 3 o'clock. Kasi traffic rush hour yun. Nakikita namin yung congestion during that time. Kasabay nito ang muling pag-aaral ng BCPO at ng pamahalang lungsod para sa mas mainam na solusyon sa coding exemption ng mga senior citizens sa Baguio City. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.